Ang bawat hibla ng sinag ng araw na pumapasok sa siwang ng kurtina ay parang mga daliring humahaplo sa aking balat, nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong araw. Ngunit sa pagising ko, tila hindi ang init ng araw ang gumising sa aking diwa, kundi ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa natitirang pagitan ng mga tabing, kasabay ng banayad na ugong ng mga sasakyang nagsisimula ng maglakbay sa kalsada sa labas. Humihinga ako ng malalim, pinaparamdam sa baga ang bawat molekula ng hangin na pumapasok, isang hangin na may bahid ng usok ng kape na niluluto sa kusina at ang pamilyar na amoy ng sabon na ginagamit ni Carol, ang aking asawa, sa kanyang paglilinis. Dahan-dahan, ang aking mga talukap ay bumibigat, pilit na humahad lang sa pagpasok ng liwanag. Ngunit sa huli, napilitan din itong bumukas. Bumungad sa akin ang kisame ng aming silid tulugan, isang kisame na napapalamutian ng mga mumunting basag na tila mga mapa ng mga taong nagdaan na. Naririnig ko ang paggalaw ni Carol sa kabilang bahagi ng kama, ang mahinhing kaluskos ng kumot habang siya ay gumigising. Hindi ko siya nilingon agad. Pinili kong manatiling nakahiga, pinakikinggan ang bawat tunog, bawat paghinga, bawat senyales ng buhay sa aming tahanan. Parang may kung anong bigat ang gumagapang sa aking dibdib, isang pakiramdam na hindi ko pa lubos na maintindihan, ngunit alam kong naroon na, naghihintay. Ang mga kuko ng aking kaliwang kamay ay humahaplo sa telang bumabalot sa aking katawan, ramdam ang pagkakakupas nito sa paglipas ng panahon. Ito ang kumot na pinili ni Carol noong kami nagsisimula pa lang, noong ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon, isang bagong pangako. Ngayon, ang kumot ay tila kasinlaki na ng aking mga alaala, puno ng mga nakatagong kwento, ng mga tahimik na pag-uusap sa dilim, ng mga pangarap na sabay naming hinabi. Sa bawat gasgas at tahi nito mayroong bakas ng aming paglalakbay. Sa aking isipan naglalaro ang mga eksenang nagdaan. Ang unang pagkikita namin ni Carol sa isang piyesta sa aming bayan. Ang kanyang ngiti na tila sinag ng buwan sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng kanyang pabango na bumabalot sa aking mga pandama. Isang pabango na tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Naisip ko kung saan pa napunta ang mga panahong iyon. Kung saan napunta ang sigla at ang pagmamahal na tila walang hanggan. Napabuntong hininga ako. Ang bawat buntong hininga ay tila nagdadala ng mga alon ng pangamba, mga tanong na walang kasagutan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nagpapabigat sa akin, ngunit naroon na, tila isang aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Ito ba ang tinatawag nilang pagod sa paglipas ng panahon? O may iba pa itong kahulugan? Sa wakas, nagpasya akong bumangon. Ang bawat galaw ay ginawa ko ng mabagal, tila pinag-aaralan ang bawat paggalaw ng aking mga kalamnan at kasukasuan. Ang aking mga paa ay dahan-dahang bumaba mula sa kama at nang dumampi sa malamig na sahig, isang bahagyang panginginig ang naramdaman ko. Ang tunog ng bawat hakbang ko ay tila nangingibabaw sa katahimikan ng umaga, parang mga patak ng ulan sa bubong. Tumayo ako sa tapat ng salamin. Ang refleksyon ko ay sumalubong sa akin. Isang mukha na may mga guhit na hindi ko maalala kung kailan nagsimulang umukit. Ang aking mga mata ay may bahid ng pagod. Ang aking buhok ay bahagyang magulo. At ang aking balat ay tila nawalan na ng kintab. Naisip ko kung ano ang nakikita ni Carol sa akin bawat umaga
Nakikita pa rin ba niya ang dating Oscar na minahal niya? O nakikita na niya ang isang tao na nagbabago hindi lamang sa panlabas kundi maging sa kalooban? Ang silid tulugan ay puno ng mga alaala. Ang mga litrato sa aparador, ang mga damit na nakasabit sa mga hanger, ang mga librong nakatambak sa tabi ng kama, bawat isa ay may sariling kwento. Ito ang aming mundo. Ang aming pinagtataguan mula sa ingay at gulo ng labas. Dito, kami ay dalawang tao na bumubuo ng isang buhay, isang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito may isang bagay na tila nawawala, isang bagay na parang hinahanap-hanap ng aking kaluluwa. Naglakad ako palabas ng silid tulugan patungo sa kusina. Ang amoy ng kape ay lalo pang lumalakas, nagbibigay ng bahagyang ginhawa sa aking pagod na diwa. Nakita ko si Carol na nakatalikod, abala sa paghahanda ng almusal. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang katawan ay tila puno pa rin ng enerhiya kahit na sa ganitong kabatiran pa lamang ng umaga. Umaga na, Oscar, bati niya. Hindi pa rin bumaling, ang kanyang boses ay banayad tila alon na dumadampi sa dalampasigan. Umaga na, Carol. Sagot ko. Ang aking tinig ay tila may bahid ng kawalan ng sigla. Lumapit ako sa kanya at mula sa aking puwesto nakita ko ang mga bagong guhit sa gilid ng kanyang mga mata, mga guhit na tila nabuo mula sa kanyang mga ngiti at mga lungkot. Naisip ko, kung gaano na karaming taon ang aming pinagsaluhan, gaano na karaming mga araw ang aming tinahak nang magkasama at sa kabila ng lahat ng yon, bakit tila may isang bahagi pa rin ng aking sarili na hindi ko maibigay, isang bahagi na tila naghahanap ng iba. Lumabas ako sa pintuan patungo sa maliit na hardin sa likuran ng bahay. Ang mga bulaklak ay nagsisimula ng mamukadkad. Ang kanilang mga kulay ay nagbibigay ng buhay sa maputlang umaga. Huminga ako ng malalim, pinilit na punuin ang aking mga baga ng sariwang hangin. Ang hamog ay tila kumakapit sa aking balat, isang malamig na haplos na nagpapagising sa akin sa katotohanan. Sa kabilang bakod, sa kabilang bahay, nakita ko ang isang babae na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Siya si Bella, ang bago naming kapitbahay. Hindi ko pa siya lubusang nakilala, ngunit sa tuwing nakikita ko siya, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko masabi kung ano, ngunit alam kong kakaiba ito. Hindi ito ang uri ng pakiramdam na nararamdaman ko para kay Carol. Ang pakiramdam ng pagmamahal at katatagan. Ito ay iba. Ito ay isang kuryosidad, isang pagkahumaling na tila dahan-dahang gumagapang sa aking diwa. Natawa ako sa sarili ko. Ano bang pinag-iisipan ko? Hindi pa nga ako nakapag-almusal pero kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. Tinitigan ko ang mga bulaklak, sinusubukang alisin sa aking isipan ang imahe ni Bella. Ngunit parang may kung anong puwersa ang humihila sa aking tingin pabalik sa kanyang direksyon. Si Bella ay may kakaibang ganda. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay kape at ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng misteryo. Nang nakita niya akong nakatingin, ngumiti siya. Isang ngiti na tila kayang ilawan ng buong kalye. Nabalot ako ng kaba. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ito na ba ang simula ng kung ano? Nabalik ako sa kusina. Nakahain na ang almusal. Kape, tinapay,
at ang mga paboritong ulam ni Carol. Umupo ako, ngunit hindi ko mawala sa aking isipan ang ngiti ni Bella. Parang may kung anong hiwaga sa kanyang presensya, isang bagay na tila nagbibigay ng bagong kulay sa aking ordinaryong buhay. Tulala ka yata, puna ni Carol habang inilalagay ang tasa ng kape sa aking harap. Wala, iniisip ko lang kung ano ang gagawin natin mamaya pag sisinungaling ko. Kumain kami ng tahimik, ngunit sa bawat pagmuya ko, sa bawat paghigop ko ng kape, naroon pa rin ang anino ni Bella sa aking isipan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang presensya. Ito na ba ang simula ng paglalakbay patungo sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan? Ito na ba ang simula ng isang bagay na bawal ngunit tila kay sarap tikman? Ang bawat hamog sa umaga, ang bawat hibla ng sinag ng araw, ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, lahat ay tila nagdadala ng pahiwatig ng isang bagong simula. Ngunit kung ito ba ay isang magandang simula o isang simula ng kapahamakan, iyon ang hindi ko pa alam. Ang alam ko lang may isang bagay na nagbabago sa akin, isang bagay na tila nagtutulak sa akin patungo sa isang hindi pamilyar na landas. At sa bawat hakbang ko naroon ang pangamba, ngunit kasabay nito naroon din ang isang hindi maipaliwanag na pagkaakit. Ang bawat hibla ng sinag ng araw na tumatagos sa mga kurtina ay tila nagdadala ng tinig ng isang bagong umaga, isang umaga na puno ng hindi masambit na pangako at nakakabalisang pag-asam. Ngunit sa aking dibdib, ang alab ng pagkamulat ay hindi lamang dulot ng sinag na ito, kundi ng isang mas masidhi, mas nakakalunod na init na nagmumula sa larawan ni Bella sa aking isipan. Ang kanyang ngiti, na tila isang sikat ng araw na biglang sumilip sa gitna ng malungkot na ulap, ay nagpaalala sa akin na ang buhay, sa kabila ng lahat ng nakasanayan, ay maaari pa palang magkaroon ng mga kulay na hindi ko pa natutuklasan. Nagpatuloy ang aking pagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng hapag-kainan, ang mga paboritong ulam ni Carol. Ang paborito niyang tasa ng kape na may maliit na bitak sa gilid, ang kalmadong kilos niya habang nag-aayos ng mga natirang plato. Lahat ito ay mga senyales ng isang pamilyar na mundo. Isang mundo na aking pinanghawakan ng matagal. Ngunit sa pagitan ng mga nakasanayang imaheng ito, ang larawan ni Bella ay patuloy na bumubulabog. Isang dayuhan sa aking tahimik na hardin, naghahasik ng mga binhi ng kaguluhan at pagnanasa. Sigurado ka bang okay ka lang, Oscar? Muling tanong ni Carol. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang balat ay malamig sa aking balat. Isang yakap na nagpapatibay sa aking pagkakakilala sa kanya, sa aming samahan na binuo sa maraming taon ng pagtitiwala at pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, sa kabila ng pagiging malapit namin, parang may isang malaking agwat ang namagitan sa aming dalawa, isang agwat na pinupuno ng hindi masambit na mga salita at mga hindi inaasahang damdamin. Oo naman mahal, medyo napagod lang ako kagabi. Sagot ko, pilit na ngumiti. Ang pagsisinungaling na ito ay tila isang maliit na sipit na bumabaon sa aking lalamunan. Nais kong sabihin sa kanya ang lahat, ang kaguluhan sa aking puso, ang mga imahe na hindi ko mapigilan, ang pagkahumaling na unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit paano ko sisimulan ang isang pag-amin na alam kong sisira sa lahat ng aming binuo? Pagkatapos kumain,
Habang naglilinis si Carol ng mga gamit sa kusina, nagpunta ako sa sala. Bumaling ang aking paningin sa bintana sa kalye kung saan nakatira si Bella. Ang maliwanag na araw ay tila naglalabas ng mas matinding init sa aking dibdib. Naiisip ko kung ano ang ginagawa niya ngayon. Nakikipag-usap kaya siya sa kanyang mga anak? Nagtitinda kaya siya ng kanyang mga niluto sa kanto? O baka naman, tulad ko, nakatingin siya sa kabilang direksyon, naghihintay ng isang pagkakataon, ng isang senyales. Nabalik ako sa aking pag-iisip nang may marinig akong tunog ng sasakyan. Bumaling ako sa kalsada. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Bella. Ang pinto ay bumukas. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ito na ba ang sandaling iyon? Ang sandaling hinihintay ko o kinatatakutan ko? Lumabas si Bella sa sasakyan. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na kulay asul, ngunit sa aking paningin para siyang reyna. Ang kanyang buhok ay nakatali at may ilang hibla na sumasayaw sa kanyang mukha dahil sa hangin. Muli, ang kanyang ngiti. Hindi ito ang ngiti na nakita ko noong nakaraang araw. Ang ngiti na nagbigay liwanag sa buong kalye. Ito ay isang ngiti na tila nakalaan para sa isang tao. Isang ngiti na puno ng kasayahan at pag-asam at para sa isang sandali. Sa isang iglap na tila huminto ang oras, naramdaman ko na ang ngiting iyon ay para sa akin. Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking mukha. Bumilis ang aking paghinga, ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Gusto kong lumabas, gusto kong lumapit sa kanya, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng nasa aking isipan. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakakapit sa sahig. Ang aking tinig ay tila naubusan ng lakas. Biglang may lumabas mula sa bahay ni Bella, isang lalaki. Ang lalaki ay tumakbo patungo kay Bella at niyakap niya ito. Hindi isang simpleng yakap, kundi isang mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pangungulila. Si Bella ay tumawa at yumakap din pabalik. Ang lalaking iyon ay tila anak niya o marahil ay asawa niya sa aking paningin. Sila ay isang perpektong larawan ng kaligayahan. Ang aking puso ay bumigat. Ang init na kanina'y nagbibigay buhay sa akin ay napalitan ng lamig. Parang may malaking pader na biglang tumindig sa aking harapan. Ang imahe ng aking hinahangad ay tila nagiging isang imposible na pangarap. Oscar, boses ni Carol ang nagbalik sa akin sa realidad. Nakatayo siya sa pintuan ng sala, hawak ang isang basket ng mga damit na lalabhan. Tapos ka na bang tumingin sa labas? Kailangan ko ng tulong mo sa paglalaba. Pilit akong ngumiti. Oo mahal, sandali lang. Tumalikod ako sa bintana sa larawan ng kaligayahan na tila napakalayo sa akin. Ngunit habang papalayo ako, ang imahe ni Bella ay nanatili sa aking isipan, ang kanyang ngiti, ang kanyang presensya. Hindi ito basta-basta mawawala. Sa mga sumunod na araw, ang aking pagkahumaling kay Bella ay hindi humupa. Sa halip, ito ay lalo pang lumalim. Bawat pagkakataon na makakasalubong ko siya sa kanto, bawat pagkakataon na makikita ko siyang naglalakad, ang aking puso ay parang sumasabog. Sinusubukan kong maging normal, sinusubukan kong ipakita sa kanya na wala akong nararamdaman, ngunit ang aking mga mata ay tila sumasalungad sa aking mga kilos. Isang hapon,
Habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakita ko si Bella na mag-isa sa kanyang bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Ang araw ay papalubog na at ang liwanag ay lumilikha ng isang gintong anino sa kanyang muka. Ang pagkakataong ito ay tila isang regalo mula sa langit. Ang aking mga paa ay tila naglakad ng kusa patungo sa kanyang direksyon. "Magandang hapon, Bella!" Bati ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Napalingon siya. Nabigla siya ng bahagya, ngunit agad din siyang ngumiti. "Magandang hapon din, Oscar. Ano ang ginagawa mo dito?" "Naglalakad lang. Napadaan lang," sagot ko. Pakiramdam ko ay ang aking tinig ay tila hindi akin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Pinag-usapan namin ang panahon, ang mga kapitbahay, ang mga simpleng bagay sa buhay. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ko, sa bawat tingin na ibinibigay ko sa kanya, mayroong isang hindi masambit na pagnanasa na nagbubulungan sa aking kalooban. Nais kong alisin ang distansya sa pagitan namin, nais kong hawakan ang kanyang kamay, nais kong malaman kung ano ang nasa likod ng kanyang mga mata. Nang biglang, isang bata ang lumabas mula sa pinto ng kanilang bahay. "Mama, tapos na po akong kumain." Si Bella ay napangiti. "Sandali lang anak," sabi niya sa bata. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. "Pasensya na, Oscar. Kailangan ko na munang pumasok." Ang aking puso ay bumagsak. Ang sandali ay nawala na naman. "Sige, Bella, ingat ka." Habang papalayo ako, narinig ko ang kanyang tinig na tinatawag ang bata at ang masayang tawanan nila. Ang tunog na iyon ay tila isang matamis na himig, ngunit para sa akin ito ay isang paalala ng aking pagiging mag-isa. Kinabukasan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Pumunta ako sa tindahan ng mga bulaklak. Sa gitna ng iba't ibang klase ng rosas at iba pang makukulay na bulaklak, ang aking paningin ay nahulog sa isang simpleng puting rosas. Ang rosas na iyon ay tila naglalarawan ng kahinahunan at pagkainosente, ngunit sa ilalim nito mayroon itong tinik. Pinili ko ang puting rosas. Bumili rin ako ng isang piraso ng tsokolate na alam kong paborito ni Bella. Ito ay isang maliit na regalo, isang pasasalamat sa kanyang presensya na nagbibigay kulay sa aking buhay. Ngunit kasabay nito, ito rin ay isang pagsubok sa aking sarili. Kaya ko bang gawin ito? Kaya ko bang lumampas sa hangganan na itinakda ng lipunan at ng aking sariling konsensya? Sa pagdaan ng mga araw, ang aking pagkahumaling ay nagiging isang nakakabalisang pagkaakyat. Bawat pagkakataon na makakasalubong ko si Bella, ang aking puso ay nagiging isang tambol na hindi mapatahimik. Ang aking isipan ay palaging nababalot ng kanyang mukha, ng kanyang tinig, ng kanyang ngiti. Nagiging mahirap na para sa akin na mag-focus sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking sarili. Isang araw, habang nasa kusina ako, nakita ko si Carol na nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mukha ay tila nababalot ng pag-aalala. Pagkatapos niyang bumaba ng telepono, lumapit siya sa akin. "Oscar," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. "Si mama mo. Nasa ospital siya. Kailangan niya ng operasyon." Nabalot ako ng pagkabigla. Ang aking ina. Ang taong nagbigay sa akin ng buhay, ang taong laging nandyan para sa akin, tila isang malakas na suntok sa aking dibdib. Ang lahat ng aking iniisip tungkol kay Bella ay biglang nawala, napalitan ng mas matinding takot at pangamba. Kailan?
Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Mamayang hapon na. Kailangan nating magmadali. Ang mga sumunod na oras ay naging isang blur. Pinuntahan namin ang ospital. Nakita ko ang aking ina. Mahina at matamlay. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng liwanag. Ang makita siyang ganito ay nagdulot sa akin ng matinding sakit. Habang naghihintay kami ng operasyon, napansin ko ang kawalan ni Bella sa aking isipan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ko siya naisip. Ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon sa aking ina. Ang kanyang kalusugan ang pinakamahalaga sa akin. Ito ba ang simula ng paggising ko? Ito ba ang simula ng pagbabalik ko sa tamang landas? Lumipas ang ilang araw, nakalabas na ang aking ina sa ospital. Mabuti naman at naging matagumpay ang operasyon. Habang inaalagaan ko siya, nakikita ko ang kanyang paggaling, ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Sa mga sandaling ito, naramdaman ko ang isang malaking pasasalamat. Salamat sa Diyos, salamat sa mga doktor, salamat sa aking pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng aking pagbabalik sa realidad, hindi ko pa rin mapigilan ang isang maliit na bahagi ng aking sarili na maghanap ng larawan ni Bella sa aking isipan. Isang maliit na tinig ang bumubulong. Nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, kung kumusta na siya. Isang hapon, habang nakaupo ako sa sala, nagbabasa ng dyaryo, narinig ko ang isang pamilyar na tinig sa labas. Ang tinig ni Bella. Bumaling ako sa bintana. Nakikita ko siya. Kausap ang isa niyang kapitbahay. Tila naglalakad sila sa gilid ng kalsada malapit sa aming bahay. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang dating pagnanasa ay bumalik, ngunit ngayon ay may halong kaba at takot. Alam kong mali ito. Alam kong hindi ko dapat gawin ito. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bumaba ako sa aking kinauupuan. Tahimik akong lumabas ng bahay habang papalapit ako sa kanila. Naramdaman ko ang aking mga kamay na nanginginig. Nagsimula ako mag-isip ng mga dahilan para lumapit sa kanya para kausapin siya nang biglang habang papalapit ako, napansin ko ang isang bagay. Si Bella ay may hawak na isang maliit na lalaki, mga 3 o 4 na taong gulang na mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang bata ay may suot na maliit na damit na kulay rosas at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, punong-puno ng pagtataka. Tumigil ako. Ang aking hininga ay tila tumigil din. Ang larawan na nakita ko ay tila isang malakas na dagok sa aking isipan. Si Bella ay hindi lang isang kapitbahay. Siya ay isang ina. At ang bata na hawak niya ay tila nagbibigay linaw sa lahat ng aking mga katanungan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Nakita niya ako. Nakita niya ang aking paglapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin at sa isang sandali parang nakikita niya ang lahat ng nasa aking isipan. Ang aking pagnanasa, ang aking pagkahumaling, ang aking pagkakamali. Biglang may lumabas mula sa bahay ni Bella. Isang lalaki, ang lalaki na nakita ko noon, ang lalaki na niyakap siya, tila asawa niya ito. Nakita niya ako at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagkaosyoso, ito ay napalitan ng pag-alala, pagkatapos ay pagdududa, at sa huli, galit. Sino ka?
Tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila tumutusok. Anong ginagawa mo dito? Naramdaman ko ang aking pagka-disoriented. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aking utak ay tila nag-freeze. Oscar, sabi ni Bella, ang kanyang tinig ay mahina ngunit mayroon pa ring awtoridad. Tumingin siya sa kanyang asawa pagkatapos ay sa akin. Siya si Oscar, ang kapitbahay namin. Ang asawa ni Bella ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila nagsisiyasat, tila hinuhusgahan ako. Bakit ka lumalapit sa amin? Ang aking dila ay tila nakadikit sa aking ngalangala. Nais kong sabihin ang totoo. Nais kong ipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong ito ay isang malaking pagkakamali. Nais kong sabihin na ako ay napadaan lamang, ngunit ang aking mga mata ay tila sumasalungat sa aking mga salita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang titig. Naramdaman ko ang pag-aalala sa mukha ni Bella. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malaking isang pagkalugi na hindi ko pa naranasan. Ang pagnanasa ko ay tila naging isang malaking kahihiyan. Biglang humigpit ang hawak ng bata kay Bella. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa kanyang ama pagkatapos ay muling kay Bella. Tila hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Ngunit naramdaman niya ang tensyon sa pagitan namin. Mama, gusto ko na pong pumasok. Sabi ng bata, ang kanyang tinig ay mahina. Tumango si Bella. Sige anak, halika na. Yumuko siya at hinalikan ng bata sa pisngi. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng awa, ngunit mayroon din na tila nagpapaalam. Paalam na, Oscar! At pagkatapos, sila ay pumasok sa kanilang bahay. Ang pintuan ay isinara. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang aking puso ay bumibigat, ang aking isipan ay nalilito. Ang mundo ko ay tila biglang naglaho. Ang mga kulay na inaakala kong nadiskubre ko ay tila naging abo na lamang. Naramdaman ko ang lamig ng hangin at sa sandaling iyon naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Ang aking pagkahumaling ay hindi lamang isang simpleng paghanga. Ito ay isang bagay na mas mapanganib, isang bagay na maaaring sumira sa lahat ng aking pinahahalagahan. Naiwan si Oscar sa gitna ng kalsada, nakatitig sa pintong nagsara. Ang bigat ng pangyayari ay parang bumagsak sa kanyang dibdib. Ang dating pamilyar na paligid ay tila nabalutan ng malamig na kawalan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng paghanga at pagnanasa kay Bella, ay ngayon ay nanlalabo sa luha na hindi niya alintana. Ang init na naramdaman niya sa pagtitig ni Bella ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang balat parang paalala ng malamig na katotohanan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga imahe. Ang pag-aalala sa mukha ni Bella, ang paghihigpit ng hawak ng bata sa bisig nito, ang mahinang tinig na humihiling na pumasok na, at ang huling tingin ni Bella, puno ng awa, oo, ngunit may kasamang pamamaalam. Hindi ito ang pamamaalam ng isang kakilala lamang. Ito ay pamamaalam ng isang taong tinanggihan, isang taong nabigyan ng pagkakataon ngunit sinayang ito. Ang kanyang pagkahumaling kay Bella ay hindi na simpleng pagkagusto. Ito ay naging isang malaking kahihiyan, isang malaking pagkalugi. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ang mga kulay na akala niya ay nadiskubre niya sa pakikipag-ugnayan kay Bella. Ang kulay ng pagnanasa, ng pag-asa,
ng isang bagong simula ay biglang naglaho na palitan ng kulay abo ng pagsisisi at pagkadismaya. Ang mundo niya na dating puno ng kulay dahil sa kanyang mga pangarap at pagnanasa ay biglang naging malungkot at mapanglaw. Naalala niya ang kanyang asawang si Carol, ang kanilang tahimik na buhay, ang mga simpleng kasiyahan na madalas niyang hindi napapansin, ang pagmamahal na tila naging bahagi na lamang ng kapaligiran. Ngayon, sa harap ng malaking pagkalugi na ito, naalala niya ang lahat ng kanyang ipinagpalit. Akala niya ang kanyang buhay kasama si Carol ay kulang. Akala niya may mas maganda pa siyang mahahanap, ngunit sa pagkawala ng pagkakataon kay Bella, napagtanto niya ang tunay na halaga ng kung ano ang meron siya. Ang pagnanasa sa bawal ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pagkaunawa. Ang pagnanasa ay isang mapanlinlang na landas na madalas ay humahantong lamang sa kawalan. Naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit sa gitna ng kalsada. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga buhay, at siya ay naiwan doon, isang figura ng kabiguan. Ang init ng titig ni Bella na dati ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang araw, ngayon ay naging alaala ng isang nakaraang pagkakataon na tuluyan ng nawala. Ang kanyang pagkalugi ay hindi lamang pagkawala ng pagkakataon kay Bella. Ito ay pagkawala ng respeto sa sarili, pagkawala ng tiwala, at pagkawala ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na nakatuon sa paghahanap ng hindi niya kailangan. Lumipas ang ilang minuto, ngunit para kay Oscar, tila isang buong buhay ang lumipas. Dahan-dahan, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay parang napakabigat, parang dinadala niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at pagsisisi. Ang kanyang isipan ay malinaw na ngayon, hindi na binabalot ng pagnanasa kundi ng isang malalim na pangunawa sa kanyang sariling kahinaan. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng paglalakbay sa kawalan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa pintuan ni Bella, kundi doon lamang nagsimula. Nang makarating siya sa kanyang sariling bahay, ang paligid ay tila naninibago. Ang mga pader na dati ay simbolo ng kanyang tahanan, ngayon ay tila saksi ng kanyang kasinungalingan at pagtataksil. Sumilip siya sa bintana ng sala. Nakita niya si Carol na abala sa paghahanda ng hapunan. Ang kanyang puso ay bumigat lalo. Ang mukha ni Carol, na puno ng pagod ngunit mayroon pa ring bakas ng pag-asa at pagmamahal para sa kanya, ay nagpaalala sa kanya ng lahat ng kanyang muntik nang masira. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Carol. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang kawalan? Paano niya itatago ang bigat ng kanyang mga naramdaman? Ang mga salitang napadaan lamang ay tila napakababa at kasinungalingan kung ihahambing sa totoong lalim ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang paglalakbay sa pagnanasa ay nagbigay sa kanya ng isang napakasakit na aral. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa paghahangad ng bawal, kundi sa pagpapahalaga at pag-alaga sa kung ano na ang meron ka. Ang pagtataksil ay hindi kailanman magiging solusyon sa anumang problema. Ito ay magiging simula ng mas malaking problema. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kanilang silid-tulugan. Ang bawat hakbang
ay tila isang pagsuko sa kanyang sariling kahinaan at isang pagtanggap sa katotohanan. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang larawan nila ni Carol sa aparador. Ang kanilang mga ngiti ay tila ba't isang panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Napaluhod siya sa harap ng salamin. Nakita niya ang sarili niya, hindi ang matagumpay at masayang Oscar na akala niya ay siya, kundi isang taong nalilito, nasasaktan at puno ng pagsisisi. Napagtanto niya na ang kanyang pangarap kay Bella ay hindi kailanman magiging tunay na pangarap. Ito ay isang ilusyon, isang pagnanasa na bunga ng kanyang pagkabagot at kawalan ng tamang pagtingin sa mga bagay. Ang paghahanap ng mas masarap ay hindi dahil sa kasalukuyang nakasanayan ay hindi na masarap, kundi dahil siya mismo ay nawalan ng kakayahang pahalagahan ang sarili niyang mga bagay. Ang bawal ay tila masarap lamang dahil ito ay bago at ipinagbabawal. Ngunit sa huli, ito ay nagdudulot lamang ng kapaitan. Ang kanyang pagkahumaling ay hindi lamang nagdulot ng panganib sa kanyang pamilya, kundi higit sa lahat, nagdulot ito ng panganib sa kanyang pagkatao. Halos nawasak niya ang lahat ng kanyang pinahahalagahan dahil sa isang sandaling kahinaan. Ang mga desisyon na kanyang ginawa ay may malaking bigat at ang bigat na iyon ay kailangan niyang pasanin. Nakatayo siya at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas. Ang mga ilaw sa kabilang bahay ay nakabukas pa rin. Siguro, masaya pa rin si Bella kasama ang kanyang pamilya. Ang pangyayaring iyon ay marahil isa lamang maliit na alon sa malaking karagatan ng kanilang buhay. Ngunit para kay Oscar, ito ay isang malaking bagyo na halos lumunod sa kanya. Ang mga salita ni Carol ay naalala niya. Ang mga simpleng paalala tungkol sa pagmamahal, pagtitiwala at pagpapahalaga sa pamilya. Ngayon, mas naintindihan niya ang mga iyon. Ang mga salitang iyon na dati ay tila ordinaryo lamang, ngayon ay naging napakalalim at makabuluhan. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa kusina. Nakita niya si Carol na nakaupo sa mesa, tila naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Oscar, puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam ni Oscar na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi niya maaaring itago ang kanyang mga pagkakamali. Kailangan niyang maging matapat. Carol, sabi niya. Ang kanyang tinig ay garalgal. Kailangan nating mag-usap. Ang pag-uusap na iyon ay hindi madali. Ito ay puno ng luha, pagsisisi at mga tanong. Ngunit sa pagtatapat ni Oscar sa kanyang pagtanggap ng kanyang mga pagkakamali, nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi ito madali at hindi ito agarang magiging perpekto. Maraming sugat ang kailangan pang pagalingin. Ngunit sa kanyang pagkalugi, natagpuan ni Oscar ang isang mas mahalagang bagay. Ang pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at ang halaga ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagkahumaling kay Bella ay hindi isang simula ng bagong buhay, kundi isang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang kasalukuyan. Ang pintong nagsara sa kanya ay hindi lamang pintuan ni Bella, kundi pintuan patungo sa isang landas na sana ay hindi na niya muling tahakin. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa pagnanasa ngunit natapos sa pagpapahalaga. At iyon ang pinakamalaking pagbabago na kanyang naranasan.